faithful in serving the Lord kahit nanghihina ka na. Dahil yung mga nananatiling tapat, nananatiling may ginagawa, kahit nahihirapan ka, hindi ka nag-complain kahit kailanman, you still keeping or doing, hallelujah, the things of God. Ikaw yung kinakausap ng Diyos sa umagang ito. You've never been giving up, hallelujah, kahit alam mo na yung pinagdaanan. Hallelujah, hindi lang ikaw ng church na ito. Hallelujah, sa iyo ang Diyos nangungusap sa umagang ito. Hallelujah, sabi ko kakaiba itong natitirang buwan na ito at ang huling taon ng 2025. Alam nyo kung bakit may mga tatamaan ng malalaking kilos at pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. I was writing this message, hallelujah, dahil maraming gabi hindi ako nakakatulog. Sabi ko, Lord, gusto kong matulog. Hallelujah. Sinasamantala ko yung time na ako'y matulog. Minsan talagang inantok na ako, matutulog ako maaga, magigising din ako ng maaga. Hallelujah. Lord, parehas malanlamang, nugipak na masabay, litak yun, nugip, umbangunak malanlamang, alas 2, alas 3. Hallelujah. Katawan. No wala katawan sa gabay mo, O Diyos, ibaga katawan, mansalita ka. I keep on asking God, and sometimes, alam niyo, sa Diyos siya katawan. Hallelujah, sabi nga ni Miles Monroe, hindi kadalasan nagsasalita ang Diyos. Bakit? Sabi niya, when God speak to you, sabi niya, magiging batas yung salitang sinasabi niya kahit sa Kanya. And every words that proceeds out of the mouth of God, sabi niya, He will fulfill it because God honors His words. Hallelujah. Sinong naniniwala doon, ino-honor ni Lord yung kanyang salita? Hello, hallelujah. And this is very true. Sabi nga ng salita ng Diyos, si Jesus mismo. It is found in the book of John, chapter 14, beginning verse 12 to 14. Itong translation na ito, hallelujah, it is the Word of God's translation. Babasahin ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Dahil sabi ni Lord, gagawin ninyo itong mga bagay na ginagawa ko, sabi niya. Sinong naniniwala doon? Kaya mong gawin yon? Parang isa lang yata ang kausap ko dito. Si Jesus, hindi lamang po siya nangungusap sa kanyang mga disipulo, but through all the believers in the whole world. You will do the very thing, sabi ng salita ng Diyos, na ginagawa ko. At ang sabi pa niya, greater things that you will do. Parang yung katabi mo hindi naniniwala na may kaya siyang gawin. Hallelujah. Na may ibubuga siya. Hindi lang dahil sa kung anong meron ka, no. It is not because of who you are this morning. It is because who God is in our life. At ang sabi ng salita ng Diyos, God has given us that power. Somebody say power. Ability. Hindi lang talent. Hallelujah. God has given us ability. The power, hallelujah, to do that things that God has promised us. May dahilan si Lord. Sabi mo dyan sa katabi mo, may dahilan si Lord. Yan, sabi niya, pakatandaan ninyo. Sa English translation, sabi niya, I guarantee you. I guarantee this very truth, sabi ng Panginoong Yesus. Alam mo yung tao, pag ikaw ay binigyan ng garantiya, sino dito na subukang magbigay ng garantiya? Garantor. Siya pa ng garantor dyan bangko. Pasubukan to lang. Di ba? No, wala na may manlulon, kaukulanday man garantor. Amay man garantor, nakaukulan, walay kapasidad ton man garantor, aliwalang bungaya tutuutan. Ta kasi amay toon ginarantoran to, no, ang gapoy pakabayar to. Amay garantor, so singilan da. Katuno ang gapoy, kwarta, magkanayari mang garantor. Hello? Si Jesus,
no ang gapoy capacity to yung garantor agtutang gawaan. But He has all the capacity, He has all the power to guarantee us this morning. Hallelujah. Nasa sa Kanya lahat. Yun yung sabi ng salita ng Diyos. Everything, it was on, hallelujah, by Him. Sinong mamayari? Ang ating Panginoon. Sabi nga ni Lord, the gold is mine, the silver is mine. Walang hindi pagmamayari ng Diyos. Pagmamayari yan ng Diyos. And He's guaranteeing us this morning na sabi niya, magagawa ninyo ito. Hello? Pero Pastor Bayagla, hanggang natin, nagagman ni Bless. Pangibagad si Kato Jabila ito ay. Hanggang ngayon, hindi ko pa nararanasan yun. Tama. Bakit may mga hindi nakakaranas? Kaya nga sabi ko, hindi lahat inuulanan. Hindi lahat nakakaranas. But what God has promised us and guaranteed us, sabi niya, naranasan ito ng mga disipulo ng Panginoon. Kaya nga makita ninyo na yung mga disipulo ng Panginoon, nakita ba ninyo na doon sa account ng ating Panginoon, naglakad siya sa pamagitan ng kanyang anino, gumaling ang mga may sakit? Wala, di ba? Sinong gumawa nun? Si Pedro. Nasabi ng salita ng Diyos, dumadaan si Pedro doon sa daan. Habang naglalakad siya, lahat ng mga taong may karamdaman, inilalagay doon sa kanyang daranan. Bakit? Ang daanan ng kanyang anino gumagaling. Is not that greater works? Hallelujah. Wala pa tayo nakita yan. Minsan lang na nangyari hanggang sa ngayon. Hindi pa tayo nakakabalita na anino ng isang tao gumagaling ang may karamdaman. Demonyo lumalayas dahil sa kanyang anino. Meron pa ba akong kausap sa umagang ito? Hallelujah. Aba yung iba nga, hallelujah, Kristiyano na. Sabi nga nito, demonyo lumalayas pag dumadaan yung anino niya. Yung iba nga Kristiyano, nilalapitan pa ng demonyo. Hello? Alam niyo, napakahalaga na maintindihan po natin ang salita po ng Diyos. Kasi yung gagawin ng Diyos sa buhay mo, hindi ka lang tatamaan, pati pamilya mo apektado. Hallelujah. Bakit? Meron tayong gagawin. Sabi mo dyan sa katabi mo, may gagawin tayo. Kasi kung babasahin po natin ito, makikita po natin na sabi niya, yung mga nananalig sa akin, anong sabi ni Jesus? Those who believe in me, they will do the same thing. Hallelujah. Alam niyo, isa pa na, kasi noong mga panahon talaga nga naman si Jesus, tiyan po ninyo ang alam na ni Lord na mangyayari ito. Yung alam mo yung simultaneous, habang nag-preach ako dito, merong nakakapanood sa ibang lugar. Di ba? Hallelujah. Hindi ba nakaka-amaze yun ngayon? Hallelujah. Nakikita na ni Jesus na itong bagay na ito mangyayari sa ating hinaharap. It shall come to pass. Bakit? May mga naniwala. Sino kayong mga naniniwala dito? Hallelujah. Number one, it is your faith in Jesus. Hallelujah. Para maranasan mo itong bagay na ito na sinasabi ng Panginoon, yung mga patuloy na nagdideklara, yung mga patuloy na nanampalataya, yung mga patuloy na nag-o-obey kay Lord, kahit nakikita nila na parang walang nangyayari, may mangyayari. Amen. Hallelujah. Yung akala mo walang nangyayari, na mas lalong, alam mo ba na parang sa isipin mo na, nung mga nakaraan, bless ka, binibless ka ni Lord, tuloy-tuloy, parang biglang na-stop. Sinong nakaranas nun?
Hallelujah. There's something that hindering your blessing. Parang griputan. Hallelujah. Na may gripo na kinataglaw tuturo di matsika. Anto'y dahilan? Barado? Andi, may kaabay mo abong. Uusaran to'y di makina. Sisip-sipan to namin. May danom. Hello? Hallelujah. Spiritually, merong nangyayaring ganun. Yung blessing na para sa'yo. Hallelujah. Dahil isa lang yung kinukonektahan natin ng blessing si Lord. Pero bakit sa Kanya napupunta? Hello? Hallelujah. Bakit itong taong ito, siya yung pinagpapalalang ni Lord? Tomot imay babagday ni Nor kung asingger ka di manad amaykin kusina. Di ba? Asik singer ka at panangan. Di ba? Asingger ka di man sa kondad sa isika tayo asingger at patugan kasitan eh. Katunay na yasi kato'y bakakale ayuda. Hello? No asingger ka yala ng Diyos siya katawan na singer ka mo blessing. Si sayana pun tayo kasi ramay ay asinggeran kan di mayor ya si kato asinggeran tayo. Ay sa asinggeran tayo ta si kato'y manlilista. Agka makaroon. Bisya man painawa ka la sa gawa mo, hanapon mo may tuo. Ya tagalista. Hallelujah kin. Hallelujah ta si kato'y santam si kato'y mangiter na blessing at sa isika. May iter to ya blessing tan. Hallelujah. Naani ang gapula. Paano sa nagulabat na upot la? Pero no sa asinggeran mo sa Diyos siya katawan. Say blessing niya itertod sa isika. Agambalot na upot say blessing na katawan. Bakit? Hallelujah. Lahat ng pagpapala na meron ang mundong ito. Ang very source niyan ay walang iba kundi si Lord. Hallelujah. Imbis yung nugip ka lang, Lord, si kalay bahala. Anta katawan, ang gano'ng kaputay, DSWD. Hallelujah. Ang gano'ng kumakalatay, karton niya atan. Dakrakal niya, balkot, ya karton, sa iter mo, sa isyak. No, minsan, Kristiyano lang, ang kakasalan nakin. Pipilin tayo idanda, araratan. No arom ang babangil ay babagam tayo na isusumpam lalingan may tuo yaman iter kaskasyan kalamor. Di ba? Kaskasyan ira. Aray managiter. Amay-amay ayaw ya. Agda na sabaan. Akin manilalo namin na ayuda. Hallelujah. Katun sa agamuranda ayuda. Inaayaw lalay nga natutuura. Taga si mabima ayuda. Hallelujah. Hindi lang natin dapat dinidesire. Hallelujah. Yung ayuda na yan. There's more. Hallelujah. Yes, there's more when we believe on our Lord Jesus Christ. Greater things, sabi ng salita ng Diyos, ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Nandun kay alam mo yung dinadaluyan ng blessing na nandun ka may kwanda kasusukalat di man. But sometimes we stop the flow of the blessings. Tayo rin mismo ang nag-stop ng blessing na yan. Hallelujah. Napakalaga na maintindihan po natin. Alam niyo po ba na sa Old Testament, meron pong isang propeta ng Diyos na nakaranas ng tinatawag po natin na greater blessings. Somebody say greater blessing. Hallelujah. Bakit ko sinabing greater blessing? Ang pangalan ng propetang ito ay walang iba kundi si Elisha. Somebody say Elisha. No, minsan, dakarakulya Kristiyano, agda natatalo sa ano siya pa si Elisha, tansyo pa si Elijah. Hello? Akin, ta si Elisha, si katumay, successor nun, Elijah.
Elisha, Elijah. Siya yun. Hindi si Jayon. Di ba? Hallelujah. Bakit tinatawag po na itong taong ito nakaranas ng greater things from God? Kasi si Elijah, nung panahon niya, gumawa ito ng 8 himala sa kanyang kapanahunan. Ito lamang po yung propeta na sabi niya, hanggat hindi ako magsasalita, hindi uulan. Hello? Hallelujah. Nung magsalita siya, sabi niya, doon sa kanyang alipin, sige na, tumakbo ka na. At sabihin mo kay Elijah, magmadali siya. Kasi uulan na. Nung sinabi niyang uulan na, wala pa silang nakikitang ulap. Alam niyo ba yun? Kaya nga 7 beses na nanalangin si Elijah, 7 beses din napabalik-balik itong alipin niya para tignan ang karagatan kung may makikita siyang ulap. Sabi mo dyan sa katabi mo, ganun pala ka-importante ang pagsunod. Kasi habang sumusunod ka, can you imagine, 1, 2, 3, buti lang kung lalabas lang siya dyan sa kalsada, hindi. Aakyat siya ng bundok para tanawin kung meron siyang makikitang ulap. 1, 2, 3, 4, baka pang 5 ayaw mo na. Wala namang nangyayari, Lord, ayoko nang mag-pray. Yung pang-akyat panaog ka, pero napaka-importante yung pagsunod kahit wala kang nakikita. Sumunod lang ito. Nung pang-7 sabi niya, meron akong nakikitang ulap. Pero yung nakikita niya, parang braso ng kamay ng isang tao. Yun lang, napakaliit. Pag titignan mo, napakaliit yung pag-asa. Yung pag-asa mo, hallelujah, parang tinitignan mo, maliit lang. Pero mula doon sa pag-asang yan, akala mo ang liit, dyan mag-uumpisa ang mga malalaking himalang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Dinideklara ko yan hanggat hindi ka gumigib up. Naniniwala ka na kahit nakikita mo maliit lang yung pag-asa, Lord, ako'y naniniwala, para sa akin yun. Sabi ni Elijah sa kanya, tumakbo ka na, sabihan mo si Haring Akab, magmadali siya, baka abutan siya ng ulan. Tingnan mo yun. Hallelujah. Sa maliit na nakikita niyang ulap, doon nag-umpisa ang malalakas na pagbuhos ng ulan. Hallelujah, yung nakikita mong maliit na yan, dyan yung buhos ng mga pagpapala ng Diyos, dyan yung mga kilos na mararanasan mo, because you are not giving up. You keep on obeying the word of God despite of your situation. Because you believe God will do something great in your life. See? Hallelujah. 8 yung nangyaring himala, hindi ko na ikwento lahat yan. Pero pagdating kay Elisha, 16 miracles. Hallelujah. 16 kaya greater. Somebody say greater. Hallelujah. Si Lord nga sabi niya, siya mismo ang nagsabi, masigit pa rito ang gagawin ninyo. Bakit? Pupunta na ako sa Ama. Anong dahilan nun? Bakit? Sabi ni Jesus, pupunta siya sa Ama. Alam nyo, pag titignan po natin, napakalaki ng nagagawa ng mga tulay sa panahon natin ngayon. Tama o mali? Hallelujah. Dahil noon sa amin, mahirap pumunta ng Pugaro kung wala yung kahit maliit na tulay doon sa Sabangan. Di kami makakapunta doon hanggat hindi kami dumadaan ng bangka. Napakahirap ng transportation. Pati pag-deliver ng mga, pagbibili ka o magpapatayo ka ng bahay doon kung wala pa ito. Ang hirap, bakit? Dubli-dubli ang bayad. Yung pag-deliver ng mga bibilhin mo, siminto, graba, kung ano-ano yan, mag-aarkila ka ulit. Kung binili mo noon, siguro noon mga 700 lang. Yung elf, magbabayad ka ulit ng 500 ng isang motorboat. Tapos yung mga magbubuhat, kung ilang tao yan, uupahan mo. So 3 times. Ganun kahirap.
Pero ang laki ng nagagawa ng tulay. Bakit? Mapapadali yung transaksyon. Ito yung ipinupoint ng ating Panginoon. Sabi niya, greater works that you can because I will go to the Father. Ako ang magiging tulay ninyo sa Ama. Walang kaligtasan kung wala si Jesus. Hello? Wala kang blessing kung wala si Jesus. Wala kang grasya kung wala si Jesus. Disgrasya ang abot mo. Hello? And because of Christ, hallelujah, sabi niya, bakit lahat anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa pamamagitan ko, ibibigay niya sa inyo. Hindi sinabi ni Jesus, kung ito ang hihilingin ninyo, ibibigay niya sa inyo. No! Whatsoever you shall ask the Father in my name, He will do it to you. So that the Father will be glorified in the Son. Hallelujah. That's why when God blesses you, you have to remember, para sa kalwalhatian ni Lord. Amen. Hallelujah, yung ipaparanas sa iyo ng Diyos kung naniniwala ka dyan. Tandaan mo, hallelujah, for the glory of God. Bakit? Kung kinuha mo yung glory, I will never share my glory to any man, sabi ni Lord. The glory only belongs to Him. Tandaan po natin yan, hallelujah. Minsan pwede mong tanggapin. Pag sinabi nila, ang galing-galing mo, wow, thank you. Ibalik mo kay Lord. Dahil sa Kanya lang ang kalulatian. Amen. Pag pinagpala ka ng Diyos, hallelujah, dahil pagpapalain ka na ni Lord. Kanino kayang buhay yung naniniwala siya pagpapalain siya ni Lord? You know what? Sabi ko si Elisha nung mga time na yun, nagtantaka ako bakit siya yung tinawag na sabi ko, Lord, wala namang ginagawa ito, hindi naman nag-pray-pray. Bakit siyang binigyan mo ng double portion ng anointing na meron si Elijah? Si Lord pa lang, hinahanap niya yung mga taong masisipag. Meron ba akong taong kausap dito? Yung mga masisipag. Bakit? Nakita ito ni Elijah nag-aararo sa kanyang bukid. Di ba? Kaya nung tawagin siya, ang palatandaan na tinatawag siya, it was the mantle of this man of God. Nung ibinato niya yung mantle na yan, yung balabal kay Elisha. Si Elisha sabi niya, nakiusap kay Elijah, pwede ba bumalik muna ako sa tatay at sa nanay ko at humalik man lang sa kanila bago ako sumama sa iyo? Anong sabi ni Elijah? Go! Tama. Inidan to na permission. Alam niyo, pag minsan iniisip natin, when God permitted us, when God blesses us, and sometimes kahit nasa maling relasyon tayo, God still bless us. It doesn't mean God approve us. When God permit us, tandaan po natin yan, it is a test. Dumadaan po tayo sa pagsubok. Bakit? Minsan, hallelujah, pag nakita na natin, ang dami na nating bless, nakakalimutan na natin si Lord. Nakakalimutan na natin na ibigay yung para sa Kanya. Kaya minsan sasabihin mo, Lord, bakit di ko nararanasan yan? Anak, faithful ka ba? Hallelujah. Anong ginawa ni Elisha? Bumalik siya sa kanyang tatay. Humalik at tung bumalik siya. Pinatay niya yung, alam niyo yung meron siya? 12 pairs of oxen. Pag 12 pairs na yun, ibig sabihin, ang laki yung lupain na meron itong taong ito na inaararo niya. Bakit? Sa atin, 1 hektarya, 1 kalabaw lang. Siya 12 pares ng kalabaw sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, hindi ganun kaordinaryo lang ang buhay ni Elisha. May kakayanan siya.
May malawak na lupain na sinasaka. Komportable sa buhay. Bakit niya naranasan ang greater things? May iniwan siya. Sabihin mo sa katabi mo, may iniwan siya. Hello? Minsan sa buhay natin, hindi natin may give up itong mga bagay na ito. Sabi ni Lord, kung mas mahalaga pa yung mga bagay na yan sa iyo kaysa sa akin, anong ibig sabihin na mas pinapahalagahan mo ba yung mga bagay na yan? Sabi nga ni Lord, kung mas mahal mo pa yung asawa mo kaysa sa akin, you are not worthy of the kingdom of God. Kung mas mahal mo pa yung anak mo kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam mo, nakikita ng Diyos yung puso natin eh. We cannot deny. Kahit sabihin mo na mahal mo si Lord, alam ni Lord yan kung totoo yung sinasabi mo. Kahit sabihin mo, Lord, I honor you, Lord, I obey you, alam ni Lord kung totoo yung sinasabi mo, hindi. Hallelujah. Bakit? Makikita mo sa buhay mo na pinagpapala ka ng Diyos dahil sa response ni Lord, na alam ni Lord, totoo yung laman ng puso mo. Kaya ka sinasagot ni Lord. Kita nyo si Hannah nung nanalangin siya, walang anak at hindi pwedeng magkaanak. Imposible. Sabihin mo dyan sa katabi mo, may imposible na gagawin si Lord sa buhay mo. Imposible na magkaanak itong babaeng ito, but she prayed to God. And she made a vow before the Lord. Sino sa inyo dito merong pinangako kay Lord? Alam mo, pag nangako kay Lord, alam ni Lord yan na gagawin mo o hindi. Alam ni Lord yan. Bakit? Nakita ni Lord yung puso ni Hannah na sabi niya, Lord, pagbibigyan mo ako ng anak, ibibigay ko rin sa iyo. Hello? And sometimes we ask God, Lord, if you will bless me, ibabalik ko yung para sa iyo. Pag blinis ka ni Lord, alam mo yan, totoo yung sinabi mo kay Lord. Kasi alam ni Lord na totoo yung laman ng puso mo. God saw the heart of this woman named Hannah. Kaya nga yung imposible, ginawa ni Lord, binigay sa kanya, nagkaroon siya ng anak. At nakita niya, ibinalik ni Hannah si Samuel kay Lord. Sabi niya, ito yung pinangako ko sa iyo. Kung yung ipinangako mo ay tutuparin mo, hallelujah, you're candidate for these greater things na mararanasan mo sa buhay mo. Hello, ang dami na nating pangako kay Lord. Tandaan po natin yan, sometimes, yung mga pangakong yan na hindi natin natupad, it delays our blessing. Hindi nagdalawang isip si Elisha. Iniwan niya lahat. Kaya nga nung sabi ni Elijah sa kanya, maiwan ka na dito. 4 na lugar yun eh. May 4 na lugar. Gilgal yung isa. Sabi niya, maiwan ka na dito kasi pupunta ako sa lugar na ito. Sabi ni Elisha kay Elijah, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. 4 na beses na sinabi ni Elijah sa kanya, maiwan ka na dito, maiwan ka na dito. Alam niyo kung bakit ayaw na niyang bumitaw? Wala na kasi siyang babalikan. Hello? Sino kakarelate dito? Na minsan pag may option ka pa, bumabalik ka. Si Elisha, pinatay na niya yung kanyang babalikan. Kaya wala na siyang choice kundi magpatuloy sa pagsunod kay Elijah. Bakit babalik siya doon? Wala na eh. Pati yung pako, pinanggantong niya. Yung alaga niya na oxen, niluto niya, pinakain niya lahat ng kabarangay niya. Eh sabi, ano pang babalikan ko doon? Wala na akong babalikan. Hello?
Sometimes kinakailangan meron tayong patayin. Sabi nga ni Pablo, hanggat hindi natin pinapatay yung old sin nature na meron tayo, babalik at babalik tayo sa buhay na yan. We will never experience how to walk in the fullness of the Holy Spirit when we are on that place. Kinakailangan na kung saan tanggalin natin ito. Hindi lang basta tanggalin, kinakailangan na patayin natin. Hello? Kaya nga sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. Hindi na ako nabubuhay sa katawang ito. And the life which now I live in the flesh, I live by faith through His Son, Jesus Christ, who gave Himself for me. Kaya tayo balik ng balik, hallelujah, sa ating kasalanan. At hindi natin maranasan yung sabi ni Lord, you can do even greater works. Bakit? Hanggat hindi natin tinatanggal yun, pinapatay, bumabalik tayo dyan. Sino dito sa inyong sarili? Gusto mo na maranasan si Lord. Gusto mo na maranasan ang kanyang kilos sa buhay mo. Lord, gusto ko, Panginoon, itudo mo yung pagkilos mo. Lord, gusto ko, Panginoon, na maranasan ka, na i-bless mang buhay ko, Panginoon, O God. Dahil, Lord, gusto kong pagpalain ang church. Gusto kong pagpalain ang mga tao. Kung ikaw yung taong yun, I want you to stand up with me. Taas mo ang kamay mo sa Diyos. Manampalataya ka. Kinakailangan meron kang iwanan. Kinakailangan meron kang patayin. Dahil hanggat buhay, hallelujah, yung pinakaugat ng kasalanan na nagagawa mo, and don't go back anymore to that sin that you have committed before. Dahil sabi ni Lord, or else, sabi niya, huwag ka nang babalik sa pagkakasala dahil pag bumalik ka pa, mas masahol pa ang mangyayari sa iyo. Hallelujah. Totoo po yun, mga kapatid, yung tinuro kanina ni Engineer Ira. Sometimes, ginagawa natin na excuses sa buhay natin. Hallelujah, yung grasya ng Diyos. Di bali, walay grasya na katawan ang ganumang kasalanan na. Numang kasalanan kaya mo sinadya, okay labatan, tag mo sinadya. Pero no sasadyaan mo lang mang kasalanan. It's not anymore an excuses before God. Hallelujah. Kilala mo ang buhay mo. Ikaw at ang Diyos ang nakakakilala sa iyo. Walang ibang tao. Yung pagkakakilala ko sa inyo, yung pagkakakilala sa inyo ng kapitbahay ninyo, kaunti lang ang kami nalalaman. Si Lord at ikaw ang nakakaalam sa sarili mo. At kung alam mo sa buhay mo na may isang area dyan sa buhay mo na kung saan it hinders God's blessing, it hinders God's move in your life, just surrender your life before the Lord. Tansarag mo ni baga dyan Diyos siya katawan ng kapuyan at say arapan nyo. I have failed you. I have sinned against you, O God. Katawan sa ipikakasi ko, Diyos, O God.
Amuak lambang at irawi at saray kasalanan. Itan mo na biskag katawan ni on talindag. Tansyak mismo katawan so narawi o God at sarian kakapuyan na sayan laman. Come on, hallelujah. You can talk to God right now. God is about to bless your life, your family. Pero wala ray bagay at bilay mo. Yag mo nin surrender dya Diyos siya katawan. Hallelujah. Nayarin sa Diyos mitutong tungod sa isika. Hallelujah. Ya wala ray bangat lay na kukulan mo ni pulisay. Wala ray bangat lay at bilay mo na kukulan mo lang i-cut off. Hallelujah. Pero sa Diyos siya katawan nakapri paraya bendisyonan to ka. Hallelujah. Agtugabay ibagay ako kulan mo tayo nanan sa pamilya may mansirbi di Diyos siya katawan. You can serve God with your family. You can serve God with your job. Hallelujah. I tell you every blessings, hallelujah, na meron ang Diyos, it is a conditional. Kaya nga sabi ni Lord sa mga Israelites, if you hearken diligently into the voice of the Lord your God and obey what He has commanded you to do, then always all these blessings will come upon you. Lahat ng pagpapalang ito, sabi ni Lord, hindi lang itong pagpapalang itong para sa iyo. No! All these blessings kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Walang hindi kayang gawin ng Diyos, kapatid. Hallelujah! Kaya nga sabi ni Jesus, you can ask me anything. Hallelujah. Humingi ka kahit ano. When God sees your heart today, hallelujah, na ikaw ay karapat dapat sa mga pagpapalang yan, walang magiging sagabal para hindi ka pagpalain ng Diyos. Hallelujah. Do not allow that sin, do not allow, hallelujah, that greediness will hinder the blessings of God. Huwag mo ring i-allow, hallelujah, yung hatred na meron ka, na meron kang taong kinainisan, meron kang tao na kung saan hindi mapatawad, hallelujah, because those things will hinder the blessings of God. Kahit sa mga mag-asawa sa umagang ito, kaya nga napakalaga na kailangan mag-asawa. Bakit? Hindi ko sinasabi na hindi na kayo mag-away, may pag-aaway pa rin nangyayari, but you know what? It is very important. Yung humility na meron sa heart ninyo, yung nagpapakumbaba kayo, that you need to admit para sa iyong asawa na meron ka ring pagkakamali. Bakit? Hanggat walang agreement na nangyayari sa inyong mag-asawa, that will hinder the blessings of God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sa araw na ito, Panginoon, we're coming back to you, God. We surrender everything, Holy Spirit. Then naniniwala ko, Diyos, oh God, you are realigning your people, oh God, into the destiny that you want to bless their life, oh God. You want them to be right with you, Lord. Kaya Panginoon, sa oras na ito, Diyos, inaayos namin ang aming mga buhay, ang aming relasyon sa inyo. Patawarin niyo kami. Linisin po ninyo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo. Hayaan mo, Panginoon, the word of Paul that it says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. Di na kami ang nabubuhay para sa aming sarili. Kung kami man ay mabubuhay, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian. Kung
Kung kami man, Panginoon, ay gumagawa kami, Panginoon, o Diyos, dahil sa udyok ng pag-ibig na meron ka sa aming mga buhay. Dahil pangako mo sa iyong salita, you will bless all the works of our hands, O God. Yung mga taong nandito, Panginoon, na handang ayusin ang kanilang mga buhay sa iyong harapan, pagpalain mo sila. Gawan mo sila ng malalaking pagpapala, himala, Panginoon. We surrender, O God, everything, O God. Lahat ng mga mali namin sa buhay, tulungan mo kami, O Diyos, na may ayos namin. Gawin mong pagpapala ang aming mga buhay. Una sa lahat, sa sambahayang ito, Panginoon, at sa mga tao, Panginoon, O Diyos, O God, na nakakilala sa amin, sa aming mga pamilya. Maraming salamat po, Diyos. Because I know, Lord God, you have opened up, God, our eyes. So God, as we open up our hearts before you, para makita namin, Panginoong Diyos, O God, ang mga pagpapala mo, Diyos, na nauukol para sa amin. At hindi kami papayag, O Diyos, O God, na hindi namin maranasan yung mga bagay na para sa amin. Today, O God, nais naming silyuhan alalang masalitang ito na aming narinig mula sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na dugo. To the symbol of your body and your blood, that as we partake this communion, O God, Lord, seal, O God, your words, O God. Hindi kailanman mananakaw, hindi kailanman, O Diyos, O God, mawawala, kundi magsisilbing gabay namin sa bawat araw ng aming pong mga buhay tungo sa tagumpay na nais mong iparanas sa amin. Pinagpapala ka namin, O Diyos. Bless the symbol of your body and your blood, O God. And bless us all today as we partake the communion, O God. I declare Passover, O God, sa lahat ng salot ng karamdaman, salot ng kahirapan, hallelujah, salot, Panginoong Diyos, O God, na kung saan umiiral, Panginoon, O God, upang sirain ang aming relasyon sa inyo. We say Passover in the name of Jesus. And we declare by the stripes of Jesus, O God, we are healed. Completely healed, O God. We are whole, we are healed. We are healthier, O God, than before, O God. Thank you, Jesus. And with all these blessings, O God, we give you all the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus' name, amen and amen. Sige po.